kahapon, maraming nag-iyakan ng mga yawa, mga kababayan, dahil sa pagbasura sa impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Maraming nagyaw-yaw. Nadismaya sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil hindi kinatigan ang impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Kine-question nila ang Korte Suprema. Binabaliwala nila ang kapangyarihan ng Korte Suprema na tila bagay mas magaling at mas matalino pa sila sa Korte Suprema. Ngayong araw na ito, mga kababayan, panibagong iyakan na naman. Kung minamalas ka nga naman, oo. 2 araw magkasunod, pinaiyak. Kahapon, ang Korte Suprema ang nagpaiyak sa kanila. Etong araw na ito, aba, mismong si Bongbong Marcos bangag na ang nagpaiyak sa mga yawa, mga kababayan. Dahil po ito sa panawagan na persona non grata ang mga Chinese diplomats. Isip-isip siguro ni Bongbong Marcos, aba, mahirap to. Pag pinagbigyan ko itong kahilingan nitong mga yawa na ito, na persona non grata ang mga Chinese diplomats, baka mamaya, pag nalaman ng kanilang mga kababayan, baka hindi na pumasyal sa Pilipinas. Imbis na mayroong plano itong ibang Chinese na maging turista sa Pilipinas, baka hindi na. O di, lalong mawawalan po ang turismo sa ating bansa. Lalong lulubog po ang turismo sa ating bansa. O di po ba? O ito ang balita, mga kababayan. Simulan na po nating paiyakin itong mga yawa na ito. Sino-sino ba yan, PL? Risa Hontiveros. Antonio Trililing. At lahat ng mga katropa nila, mga kababayan. O eto ang balita. Mismong si Bangag po ang may sabi nito, ha. Mariing tinutulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga panawagang ideklarang persona non grata ang ilang opisyal ng Chinese Embassy sa Pilipinas, mga kababayan. PBBM, tutol sa persona non grata versus Chinese Embassy officials. Ayon po ito, mga kababayan, kay Auntie Claring. Ano na? Paano yan? Si Bongbong Marcos na mismo ang tumututol sa panawagan ninyo na persona non grata itong mga Chinese diplomats na ito. Tatawagin nyo na bang pro-China si Marcos? Ha? Ha? Kahapon nagyaw-yaw kayo dahil sa pagbasura sa impeachment ni VP Inday Sara. Hahamunin namin kayo. Ngayon kayo magyaw-yaw. Kahapon, kinuwestiyon ninyo ang Korte Suprema, nagyaw-yaw kayo sa Korte Suprema. Ngayon, yaw-yawan nyo si Bongbong Marcos. Tignan natin kung makakaya ninyo. Para masabi namin na patas kayo, kayong mga dilawan. Di po ba, mga kababayan? Pagka mga DDS kinukundi na, ang ginagawang mali ng administrasyong Marcos at ni Marcos, nagagalit kayo sa mga DDS. Ngayon, kayo na ang sinaktan ni Bongbong Marcos. Anong gagawin nyo? Mananahimik na lang. Gusto namin ngayon marinig kung paano ninyo yaw-yawan si Bongbong Marcos. Sige, dali, dampot ng cellphone, mag-video, ayan.
Magyaw-yaw kayo kay Bongbong Marcos, idiin ninyo na, teka, Mr. President, hindi maaari ang ginagawa mo na yan. Kailangan, persona non grata mo. Ang mga Chinese embassy officials, kaso hindi kayo dininig ni Bongbong Marcos. Naisahan kayo, no? Hala, sige, Marcos pa. Akala nyo, nakakuha na kayo ng kakampi, ha? Akala nyo? Nakakuha na kayo ng kakampi at makakatagpo na kayo ng swerte dahil panawagan ninyo, persona non grata, mga Chinese diplomats, akala ninyo pagbibigyan kayo ni Marcos? May isip din naman pala kahit bangag minsan itong presidente natin, mga kababayan. Buti na lang. Dahil oras na gawin niyang persona non grata itong mga Chinese diplomats na ito, lahat po yan sila, marami po yan sila dyan sa Chinese embassy O lahat po yan mapapabalik ng China. Maaari din pong persona non grata ng China ang embahada ng Pilipinas po doon sa kanilang bansa. Baka madamay pa po, pati yung mga OFW natin. Pauwiin din po ng Pilipinas. Naghahanap buhay po yung ating mga kababayang OFW. Uulitin ko po yung sinabi ko kanina sa programa sa Birada Aguila. Kung nagawa ng China noon na sirain lahat ng mga gusaling simbahan ng mga Katoliko sa bansa nila, mga OFW pa kaya? Hindi nila kayang pauwiin, pabalikin dito sa ating bansa? Kayang-kaya ho nila yan. Bakit? Patunay, mga kababayan. Mga Chinese national, nagtrabaho po sa bansang Japan. Hindi na po sila babalik sa mga employer nila doon sa Japan. Hindi na sila babalik. Mag-for good na daw sila sa kanilang bansa, sa China. Dahil malaki na po ang sweldo. Kaya na po silang mabuhay sa kikitain po nila sa sarili po nilang bansa. Hindi po katulad natin na hanggang ngayon, kinakailangan pang lumabas ng bansa para kahit papaano makatikim man lamang ng dihamag na mas malaking kitaan, swelduhan kaysa dito po sa ating bansa. Kaya napakaraming Pilipinong OFW, nakapalibot po yan sa buong mundo. Di po ba? Paano kung maisipan ng China na pauwiin na lahat ng Pilipino o di napakaraming mga kababayan natin ang mawalan ng trabaho? Kasama sa persona non grata, mga Pilipino sa bansang China. Macau, meron napakaraming Pilipino. Hong Kong, mainland China, 100,000 po bilang po ng ating mga kababayan dyan kung magalit ang China, idama yung mga kababayan nating OFW. Lahat, walang pili. Mula sa Chinese embassy, Philippine embassy sa China. Persona non grata kasama ang mga kababayan nating OFW. Naku po. May mga nag-aaral na mga anak. May mga sakit na mga anak or magulang na pinagagamot nila. Sa madaling salita, nabubuhay sila sa pagiging OFW doon sa bansang China. Kung pauwiin ni Xi Jinping, kaya niyong bigyan ng trabaho yung ating mga kababayan, mabuti na lang at nakapag-isip-isip ng maayos itong si Bangag. Kung hindi nagsara ang wetpacks, hindi nakaisip ng mabuti. Sana tuluyan na magsara para tumalino na siya. Mabuti pala yung
nangyari sa kanya, siguro natigil po sa ganon. Kaya medyo naiayos po yung kanyang utak. Kasi malamang baka pinagbawalan ho ng doktor yan. Sandali. Huwag mo nang singhutin yan. Laylo muna, mag-relax ka muna. Kasi nagme-medication ka pa, tsaka na, pag magaling ka na, di nakatulog ng maayos, nakakain na ng maayos, kahit paano pa konti-konti, kasi bago last yung wet packs niya, medyo tumino po yung utak. Hindi sinunod ang panawagan ng ilang mga yawa na mga dilawan na yan, na persona non grata, ang mga Chinese embassy officials. Ayan.